Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, ayan, may bagong lalabas na naman na smartphone. At ito na ang counterpart ng Tecno Spark Go 3. Lumabas na rin, finally, ang Infinix Smart 20. So tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, another first impressions review na naman tayo, and this time, pag-uusapan natin yung bagong labas ngayon na Infinix Smart 20. So again mga ka-J-Vlog, yan po yung successor doon sa very famous din na Infinix Smart 10, at ito yung counterpart ng Tecno Spark Go 3 ngayon. So last month, lumabas po ang Tecno Spark Go 3, and this month, lumabas na ngayon ang Infinix Smart 20. So again, when it comes sa pricing, parang pareho yung Infinix Smart 20 doon sa Tecno Spark Go 3. So ang SRP nito mga ka-J-Vlog, usually for the 4GB 128 is 5,500 pesos. And yung 4GB 64 niya is 4,500 pesos. So almost pareho sila ng price ng Tecno Spark Go 3. Pero ano ba ang pinaka the best i-purchase? And again, itong video na to ay first impressions review lang. Nagbibigay tayo ng mga first impressions sa bagong labas na smartphone, yung kanilang price, specs, and availability. Pero again, bibili rin tayo nito, bumili na ako nito, gumawa lang agad ng video para sa mga consumers natin, para makabili na sila. Kasi pag binili nyo dito sa link natin, itong view products natin, may makukuha po kayong additional discount voucher bukod doon sa price na sa online. Ang magandang balita kasi sa online, mura nyo lang makukuha itong Infinix Smart 20. Below SRP siya. 4,000 plus din yung 4GB 128 niyan. Baka makuha nyo pa siya ng mas magandang deal pag clinic nyo yung ating link dahil may voucher pa po yan. So again, dyan lang kayo bibili sa ating link para makuha nyo ng napagandang deal ang Infinix Smart 20. So, usapang specifications muna tayo. So, si Infinix Smart 20 ay merong 6.78 inches IPS LCD display with the resolution of HD Plus 720p resolution with 120Hz screen refresh rate. Ang operating system niya very interesting dahil naka Android 16 na po ito right out of the box with XOS 16 to. So, yun yung nakita natin sa online, Android 16 na siya. Pero, pag binili natin, doon natin mapapatunayan na Android 16 nga siya. Kasi sad part, when it comes sa Tecno Spark Go 3, it is Android 15. So, maganda itong si Infinix Smart 20 kahit bagong labas siya na early 2026, naka-Android 16 na siya, which is napaka-okay kasi yung mga nakikita natin or yung nabibili natin mga bagong labas sa smartphone ngayon is naka-Android 15 pa din. Pero we don't know kung may update ba siya sa Android 17 or 18 kasi wala pong any history ng software update din ang Infinix pagdating sa mga murang smartphones nila. Sa chipset, it is a MediaTek Helio G81 processor with Mali G52 GPU. Meron siya dual rear camera system with 8 megapixel main camera and an 8 megapixel front-facing camera. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5200 mAh na removable battery with a disappointing 10-watt charging rate. When it comes to protection, it is protected ng IP64 water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung price, specs, and availability ng Infinix Smart 20. Again, kung interested kayo makuha to ng sobrang mura, dito lang kayo bibili sa ating view products. Itong link na pinapakita ko dito, dyan lang kayo bibili ng Infinix Smart 20 dahil may additional discount pa kayo makukuha pag bumili kayo dito sa ating link. So again, next naman is gusto ko ibigay yung first impressions ko dito sa bagong labas sa Infinix Smart 20. Again, quick reminder lang, pwede tayo magbigay ng first impressions sa mga bagong labas na smartphone or sa mga smartphone without the unit dahil meron tayong mga knowledge when it comes to specifications ng mga smartphone at na-try na natin sa mga ibang brand yan. And quick reminder lang, bumili na rin ako ng Infinix Smart 20 ko. On the way na yan. Stay tuned lang sa ating unboxing, full review, and game test ito sa smartphone na to. Pero this time, first impression muna tayo based sa kanyang specifications. Una natin pag-usapan yung display. So pagdating sa display, mas okay siya compare sa Tecno Spark Go 3 na nakaka-disappoint na naka-notch display na major downgrade yun nangyari sa Tecno Spark Go 3.
Magandang balita sa Infinix Smart 20, hindi po tayo nag-downgrade dyan. It is punch hole display, better screen size, 6.78 inches, 120Hz screen refresh rate. I don't know when it comes to needs of brightness. Kaya titingnan natin dyan sa ating full review kung maganda ba yung brightness level ng Infinix Smart 20. Kasi doon sa Tecno Spark Go 3, medyo maganda yung needs of brightness na maliwanag siya. Hopefully dito sa Infinix Smart 20, ganun din. Next, sa pag-usapan natin yung operating system. Sa operating system, medyo all goods tayo dito dahil out of the box, naka-Android 16 po ito. So, since Smart Series to, I don't know kung Go Edition ba siya or what. Titingnan din natin yan sa ating full review or dun sa ating unboxing. Malalaman nyo naman din Go Edition yung smartphone pag right out of the box, yung mga pre-install na application ay naka-Go. Pero since Smart to, feeling ko naka-Go Edition po ito. Pero maganda naman na naka-Android 16 siya, na hindi na kayo maghihintay ng software update na compared sa Tecno Spark Go 3 right out of the box, naka-Android 15 po yun. Hindi ko alam kung may software update na nakaabang sa Tecno Spark Go 3 kasi medyo nakaka-disappoint na Android 15 siya at kung wala na siyang OS update, diba? Dito naman sa Infinix Smart 20, out of the box, Android 16, mas better. And next, pag-usapan natin yung processor. So, sa processor, dito, medyo okay naman dahil MediaTek Helio G81 siya. Again, yung G81 na yan, hindi po pangit na processor yan. Okay na okay ang processor na yan as long as, depende na lang kung magkano siya nakuha. So, G81 for a price tag na 4,000 pesos, okay yan. It can handle pretty much na mga modern games ngayon. Pero syempre, para rin sa mapapanatag yung mga consumers natin, gagawa tayo ng game test dito sa smartphone na to. Abang-abangan nyo na lang mga ka-J-Vlog. Pero all goods naman yung G81, no worries. At doon sa Tecno Spark Go 3, it is powered ng very famous din na budget chipset, the Unisoc 7250. For me, kung when it comes sa performance naman ng dalawang processor na yun, pareho naman maganda yung G81 at yung Unisoc T7250. Kasi yung GPU ng dalawang smartphone na to hindi naman nagkakalayo ng performance. Kaya again, hindi po mabagal na processor ang nilagay nila dito sa Infinix Smart 20 at hindi naman lahat ng consumers natin naglalaro. So kung isa kayong casual user, gagamitin to for work, definitely kayang-kaya provide ng Infinix Smart 20 ang hinahanap nyo sa isang smartphone na very, very affordable lang. Next, yung RAM at ROM. For me, reasonable naman yung RAM at ROM niya, especially the 4GB 128. Asahan nyo yung 4GB 64 niyan, SRP niyan is 4.5 pero bababa presyo niyan. Kung makuha nyo ng 3 Plus, ang Infinix Smart 20 for the 4GB 64, okay yan. Sulit din naman yan. Mas sulit itong 4GB 128 dahil 4 Plus lang siya. Again, always look kung magkano nyo sila nakuha. Yung 64GB, okay yan for a price tag na below 3,000 pesos. Yun lang. Pero pag nag-beyond ng 4K yan, medyo hindi na sulit dahil marami ng 128GB sa ganitong presyo. Like, eto nga, ma-offer din ng Infinix Smart 20. Kaya no worries when it comes sa RAM at ROM neto. Reasonable naman for its price. Next, sa camera. So, sa camera, dun pa rin makikita nyo dalawang camera to. Diba? Malayo ang dalawa lente niya. Pero in reality, isa lang talaga gumagana dyan, which is yung 8 megapixel main camera niya. Ang nakakatawa dito sa Infinix Smart 20 is yung kanyang design. So, very, very identical din siya doon sa Tecno Spark Go 3. Pero dito sa Infinix Smart 20, meron tong color orange na parang ganito, oh. Smell something na gagamuka. So, kung gusto nyo ng mukhang iPhone 17 Pro Max, kunin nyo na yung color orange ng Infinix Smart 20. Pero ang hirap pa kumuha ng color orange na yan at still available pa rin nila sa market is yung color black. Pero when it comes sa design and aesthetic, pag binili nyo yung orange neto, matik, mukha talaga siyang 17 Pro Max. And yun yung gusto kong kunin. Pero para makukuha ko dito yung black para ma-review na natin agad dito sa ating video. Pero design and aesthetic, maganda, very eye-catching, at panigurado makakuha to ng atensyon ng mga consumers natin. Kaya kung gusto nyo ng mga iPhone 17 Pro Max, especially itong Cosmic Orange, diba? Kunin nyo na ang Infinix Smart 20. 5200 mAh na removable battery. Malaki naman yan for its price. Again, for the 5K mAh battery capacity, no worries. Malaki-laki pa po yan mga idol. Pero the most disappointing part
It is 10 watt charging rate. Wowie. 2026, 10 watt charging rate. Medyo prehistoric na yung ganyan charging rate. At kahit gaano kamura pa yung smartphone mo, siguro hindi na talaga advisable ang 10 watt dahil sobrang bagal po niyan mga idol. So kung i-charge nyo sa 5200, tansyahin nyo, 2 oras higit, full charge itong smartphone na to. Yun lang yung pinaka nakaka-disappoint sa Infinix Smart 20, yung kanyang charging rate. Pero the good news, when it comes sa kanyang IP rating, IP64 water and dust resistant, may protection po ito sa tubig, kaya no worries, kung mabasa man siya, for example, ginagamit niyo siya as a navigating tool, hindi po siya masira. Pero it is not submergible sa tubig, okay? Ano lang siya, kunyari, accidental spillage, accidental drop sa water ng sobrang saglit, given yung mga ganyang scenario. So again mga ka-J-Vlog, yan ang ating first impression so far dito sa Infinix Smart 20 and hopefully nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo kung bibili kayo ng smartphone na to. Real talk, mas better siya sa Tecno Spark Go 3. Mas marami siya mga gandang specs compare sa Tecno Spark Go 3 at ito na yung best choice nyo ngayong 2026 kung naghanap kayo ng sobrang murang smartphone around 4,000 pesos. Grab your chance now at yung link, nandito yan sa ating video. Dito lang kayo bibili ng Infinix Smart 20 dahil dito sa ating link, meron pa kayong additional discount voucher. Ano yan? Pa-thank you yan ng YouTube Shopping at ng online platforms sa mga consumers natin para makuha ng sobrang gandang deal ang mga smartphone ngayong 2020.